Tatlong araw na lamang bago magbukas muli ang sesyon ng Kongreso, nasusundan ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang kailan lamang nang halos hindi matiyak kung sinong Senate President ang makakasama ng Pangulo sa podium ng batasan para po sa SONA dahil sa agawan ng liderato. Sa huling paksa ng ating pre-SONA series, talakayin natin ang mga pagtatalo sa politika, ugat nito at epekto, at anong magagawa pa ng administrasyon. Tutukan yan sa special report ni Ian Cruz. May habulan. Putukan. Iyakan. Walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Kantahan. Our country free. At mala Game of Thrones na rigodon sa liderato. Sa dami raw ng naganap ngayong taon sa Senado, biro ng ilan, para ka nang nanood ng Senate Flix. Pumasok ang taon na si Senador Tito Soto ang Senate President. Pero pagsapit ng Mayo, biglang sumulpot sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan nang nagtatago sa gitna ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. This is the Senate. Ang pagdating ni Bato, naging susi para makuha ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senate presidency. There are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Alan Peter Shram Cayetano. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Pero 2 araw lang makalipas ng palit liderato, nagimbal ang buong bayan sa sunod na nangyari. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakataon. Tatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok. Nangyari yan sa gitna ng pagpugong. Naarestuhin ng NBI si De La Rosa at nataon din sa araw ng pag-transmit sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. The Senate is under attack. Was under attack. Kasunod nito, si De La Rosa umalis sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla. Opo, sasakyan ko po yan. Pero ilang linggo lang matapos ang putukan, muling nabawasan ang hanay ni Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering. Nang ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto kay Senador Jingoy Estrada sa kasong plunder kaugnay sa kanya umunong pagtanggap ng kickbacks sa flood control scandal. Naging mitya ito ng muling pagpapalit ng liderato ng Senado nang si Senador Cheese Escudero umanib sa panig ni na Senador Win Gatchalian na naihalal bilang acting Senate President. Pero dahil sa kwestiyon sa quorum, hindi kinilala ng grupo ni Cayetano ang liderato ni Gatchalian at ilang araw ding naging tanong, sino ba ang may kontrol sa Senado? Because ayaw nila pumayag, 2 Senado natin ngayon. There's only one Senate, the Senate of the Philippines. Sa gitna ng bangayan ng 2 panig, may mga nabimbing batas. Dahilan para magpatawag ng special session si Pangulong Marcos. At sa pagbubukas ng special session, bumulaga ang paglipat bakod naman ni Senador Joel Villanueva sa panig ni Gatchalian. Dahilan para formal siyang mailuklok bilang Senate President. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Tapos na ang deadlock, pero hindi ang tensyon. Lalo nang arestuhin din si Senador Rodante Marcoleta dahil sa mga tinanggap namang donasyon nung kongresista pa siya. Sa kabilayan ng pagtutol ng kanyang mga taga-suporta. Si Senator Escudero, I don't doubt him. Ang bangayan
tumawid hanggang sa pagpili ng magiging presiding officer ng impeachment court. Mas matindi ang nakataya, lalo't ang nililitis na si Vice President Sara Duterte. Pero paano ba nauwi sa ganito ang administrasyong tumakbo sa plataforma ng pagkakaisa? Ayon sa political analyst na si Professor Julio Tihanki, malaki ang epekto ng pagkalas ng bise sa administrasyon noong 2024 na lalong naramdaman sa 2025 midterm senatorial elections. Dahil nga nagkaroon ng split ang Unity Team Alliance ng Marcos at Duterte, medyo humina, no? At for the first time in a long while, no, natalo ang administrasyon coalition, no? At kinapos sila sa numero. Ayon kay Tihanki, may tila alas na nagamit ang palasyo. Halos kalahati ng Senado ngayon ay politically compromised. May mga asunto na nakaamba sa kanila, no? Do you think may kinalaman ba ang impeachment trial ni VP Sara kung bakit talagang ganun na lang, ano? Parang merong talagang laban ng matindi sa Senate leadership. Oh yes, oo. Kasi kung sino ang Pangulo ng Senado ay may control din, no, sa agenda ng impeachment trial. Pero giit ng palasyo, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos kahit sa palitan ng liderato sa Senado na nangyari sa special session. Ayaw niya agad manghimasok kasi nga mayroon tayong separation of powers. Nagpatawag ng session. Dahil yun naman ang hiniling. Binigyan po kasi ng pagkakataon ng Pangulo na sila mismo ang umayos ng kanilang problema. Sabi ng palasyo, sadyang may mga nagpapagulo lang ng politika. Yung gulo na to, nakaka-apekto to sa ekonomiya eh. Yung gulo na dulot nila, kapag naka-apekto to sa ekonomiya, isisisi na naman nila to sa Pangulo. Para naman sa kasalukuyang liderato ng Senado. Right now, we need to build trust, but not only me, but lahat kami, both sides, majority and minority. Everyone wants to move forward. At alam rin nila na hindi rin maganda para sa imahe ng senador na maraming bangayan, maraming politika. Tingin ni Tihanki, ang gulo sa politika ay hindi na lang tungkol sa termino ng Administrasyong Marcos. Ang major driver dito ay siyempre kung sino ang may advantage din, no, sa dadating na electoral cycle sa 2028. Magkakaroon to ng implikasyon hindi lamang kung sino ang uupong Pangulo sa 2028. May 2 taon pa sa pwesto si Pangulong Marcos sa gitna ng mas mataas na rating ni Vice President Duterte kumpara sa kanya. Sabi ng eksperto, kailangang makapaglatag ang Pangulo ng mga programang pabago sa pagtingin sa kanya ng publiko. At ang mga dati nang ipinangako, mahiya naman kayo. Kailangang matupad niya. Kailangan niyang ipakita na siya ay in control at i-consolidate din niya ang kanyang political coalition, political alliances. Meron naman mga specific na policy at mga political action na pwede niyang gawin para makabawi siya. Or else, pag hindi niya nagawa ito, magiging lame duck na siya. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.